2 minuto bago ibigay ni Morel ang utos para sumugod. Mula sa isang higanteng ibon na lumilipad sa himpapawid ng palasyo sa Republika ng Silangang Gorto, 2 lalaki ang tumalon pababa. Ang unang nakapansin sa kanila, si Pito. Bigla na lang siyang napatingin sa itaas sa maulap na kalangitan. Naisip niya lang, walang ibang dahilan. Nagkaroon lang siya ng isang kutob. May paparating. At sa loob ng ilang segundo, naging katiyakan na ang kutob niyang yun. Kalaban. Pero noong mga oras na yon, masyado pang mataas sa himpapawid ang tinutukoy niya mga kalaban. Kahit na gaano pa katalas ang mga pandaman ni Pito, dapat imposible pa rin naramdaman niya ng ganun kaaga ang pagdating nila. Siguro, masasabi na ang pagiging likas na hayop na nananatiling dumadaloy sa kanyang dugo ang nagudyok sa kanyang humanda para sa pakikipaglaban. Ang N ni Pito, nawala na naman. Dalawa sa maharlikang gwardya ang nakakita sa paparating na bagay na lumitaw mula sa mga ulap. Dragon! 10 segundo na lang ang natitira. 9 8 7 Habang nagbibilang si Morel, nagdilim ang mga mata ni Gon. Naging malamig ito at walang buhay, tulad na rin ang puso niya. Walang ibang nakapansin, kundi si Killua na nakatayo mismo sa tabi niya. 6 5 4 3 2 Sa puntong yun, tumigil na si Pito sa paggamit ng N para maituon ang buong puwersa niya sa magaganap na laban. Kaya lang, One! Sugod! Dragon, die! dahil dito, naging isang malaking pagkakamali ang pagkakita niya sa kalaban at ang desisyon niyang itigil ang paggamit ng N. Nasaan na sila? Ngayong naharap siya sa isang seryosong banta sa hari, biglang tumalas ang 6 na pandama ni Pito ng higit pa sa limitasyon at madali siyang dinala nito sa kinaroroonan ng kalaban sa kalangitan. May mas mahalagang banta sa ulan ng maliliit na dragon sa paligid niya. Ang mga tao. Isang Nen ability na ginagamit ni Pito kapag kailangan niyang lumaban ng buong lakas. Pagkatapos nitong ma-activate,
0.1 second lang ang kailangan nitong oras para maglunsad ng atake. Pero sa loob ng 0.1 second na yun, malinaw na narinig ni Pito. Marami akong inasahan na mga ganting salakay mo sa gagawin naming pag-atake. Pero malaking pagkakamali itong napili mong gawin. Munting langgam. Totoo nangyayari yon. Tingin nyo hindi posible? Hindi, posible yon. Tulad lang na sinasabi nilang kapag malapit ka na mamatay, parang titigil ang oras at makikita mo ang buong buhay mong naka-slow motion na parang isang palabas sa iyong harapan. Parang halos ganun lang din yon. Pero mas madali pang ang paniwalaan ng mga pangyayaring ito kung tutusin. Dahil sa halip na sarili mong kuro-kuro, yung mga nasa isip ng kaharap mo naririnig mo, yun ang malaking pagkakaiba. Kaya nangangahulugan lang yun na may mga bagay kang malalaman na walang ibang nakakaalam kundi siya lang. Mapatutunayan ninyong dalawa na totoo. Ito ang kung tawagin ng mga mandirigma na Shinteki Kencho o pandinig ng kaluluwa. Isang pangyayaring nagaganap kapag may dalawang mahusay na mandirigmang naglaban at nagbabago ang takbo ng oras sa pagitan nila. Ano kamo ang sekreto ng lakas ng matanda? May ilan akong naiisip na dahilan. Una, yung nen niya, sobrang tahimik, nakakatakot. Kaya wala makakapagsabi kung ano magiging sunod na atake niya kung ibabatay sa kalagayan ng aura niya. Hindi siya nabuhay ng ganong katagal ng walang dahilan. Masasabi kong sintatag ng halaman ng utak niya. Isipin mo naman, sanggol pa lang ako na sumususo pa sa nanay ko, matandang kulubot na matandang yon. Siya lang ang kaisa-isang nakilala ko na lumaban kay Lolo at nakaligtas ng buhay. Pero para lang kami magkakilala. Ang masasabi ko para kaming yin at yang. Mangmang, hindi kami pantay ng lakas. Ako ang laging umuwi ng talunan. Ano? Ano ang sikreto ng lakas niya? Ano pa nga ba? Yun din. Pagdating sa teknik sa pakikipaglaban, ang pinaka nakakikilabot. Ang Nenability 100 Type Guanyin Bodhisattva. Sa mga mata ni Pito, marahan at napakaswabe ng mga susunod na ginawang paggalaw ni Netero na para bang naka-slow motion pa nga ito. Subalit, walang dudang na kumpleto na ni Netero ang mga paggalaw niya sa loob ng 0.1 second na naganap pagka-activate ni Pito ng ability niya at pagkalunsad niya ng atake. Nangangahulugan lang na kinontrol ni Pito ang pandama niya sa pag-andar ng oras. Pinabagal niya halos sa puntong huminto na ng tuluyan ng oras para sa kanya. At nagawa yun ang utak niya dahil sa kagustuhan niyang makita ng ganun kalinaw ang mga paggalaw ni Netero. At ang naging resulta, isang tira na hindi maiilagan. Si Netero, 46 na taong gulang, taglamig. Naramdaman niyang naabot na niya ang limitasyon ng kanyang katawan at pakikipaglaban. Na problema siya ng husto hanggang sa dumating ang tanging kasagutan. Walang iba kundi pasasalamat. Maraming salamat.
Alam niyang napakalaki ng utang na loob niya sa sining ng pakikipaglaban at tumulong sa kanyang umunlad. Kaya nag-isip siya ng pinakamagandang paraan para maipakita ang kanyang pasasalamat. 10,000 kada araw na suntok ng pasasalamat. Maghahanda, sasamba, magdarasal, poporma, at susunod. Noong una, mga 5 o 6 na segundo umaabot ang buong proseso sa bawat pagsuntok. Sa unang araw, inabot siya na mahigit 18 oras para lang makumpleto ang 10,000 suntok. Pagkatapos nun, babagsak na lang siya at makakatulog. At paggising niya kada araw, sisimulan niya uli ang pagsuntok. Matapos ng 2 taon, napansin niya ang pagbabago. Nakumpleto na niya ang 10,000 suntok bago pa lumubog ang araw. Dumanas siya ng isang ganap na pagbabago sa edad na 50. Nakumpleto na niya ang 10,000 suntok ng pasasalamat sa loob lang ng kulang-kulang 1 oras. Dahil dito, nakapaglaan siya ng mas maraming oras sa pagdarasal. Pagkababa niya sa kabundukan, ang mga kamao ni Netero, mas mabilis pa ang galaw kaysa sa tunog. Guni-guni ko lang ba yun? Para siyang naglaho na saglit. Huli na namin narinig yung tunog ng suntok. Master? Si Lady Guanyin. Ngayon, maglaban tayo para sa dojo mo. Inaalay ko sa'yo ang aking dojo. Kung maaari sana gusto kong tanggapin mo ako bilang estudyante mo. Isang halimaw
ang ipinanganak. O sige ba? Basta mabigyan niyo ako ng makakain. Nangyari ito, mga 6 na dekada na ang nakakaraan. Sa kinauwi ang pwesto ng kamay niya. Hindi dapat doon ang galing ang atake niya. Paano? Ipagpapasalamat ko kung hindi ka nababalik mula sa kung saang lugar ka tatalsik. Sa lagay na to, malamang kung sang lupalop na nga ako pupulutin. Boom! Hindi niya ako narinig. Masyado siyang abala sa pagprotekta sa hari. Dr. Blythe! Wala talagang ibang silbi ang kapangyarihan niyang tinatawag na Dr. Blythe bukod sa pagpapagaling ng pinsala. Hindi nakakagalaw si Dr. Blythe mula sa lugar kung saan siya unang tinawag. Ngunit dahil konektado ang puppet na ito sa buntot ni Pito, limitadong distansyang pwede niyang galawan sa paligid nito ng may 20 metro lang. Ang limitasyon yon, ang mismong dahilan kaya nanatili si Pito sa laban. Tumigil na. Bilis! Bilis pa! Pagdating nila sa loob ng palasyo, may sumalubong sa mga hunter na hindi nila inasahang makikita nila. Si Yupi,